Salamat, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Please sit. Po tayo. Ang ating kalihim ng Human Settlements and Urban Development, si Secretary Jerry Acusar at yung mga ibang member ng kabinete na nandito ngayong maga, ang Tingog Party List Representative Jude Asidre, the Province of Leyte, Governor Carlos Jericho Petilla, Municipality of Burauen Mayor Juanito Renomeron, other local government officials, mga benepisyaryo ng ating housing project sa mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte, mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, maupay nga aga hayong nga natanan. Lumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay at pagkakaisang ipinamalas ng sambayanang Pilipino. Itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo. Ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng mga pagsusubok natin ng kalikasan, ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayan ng Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na ipagkaloob ng angkop na kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin ito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Biliran naman, ang Kulaba Housing Project ay handa nang tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirhan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, ayan na, ito sa
Sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa, dala po ng malakas na pag-ulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Kahapon lamang, kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Noong nakaraang taon, napabilang ang ating bansa sa Loss and Damage Fund Board. International po ito, itong Loss and Damage Fund po. Dahil ang sinasabi ng mga developing country ay sinasabi natin sa mga developed country, kaya nagkaroon ng climate change, kaya kami naghihirap, kaya tinatamaan kami ng bagyo na napakalakas, ay dahil sa kanyang industriya na ginawa ninyo sa 200 taon. Kaya ang Loss and Damage Fund ay pumayag naman ang mga mayayaman na bansa at sinabi nila, tanggap naman nila na dapat nilang bigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng kalamidad dahil sa kanilang industriya. At tayo po ay kasama na ngayon dyan. Hindi lamang tayo kasama dyan sa Loss and Damage Fund Board. Ang Loss and Damage Fund Board ay dinala natin at dito na sila sa Pilipinas upang marinig nila ang boses ng mga Pilipino. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang marinig ang ating tinig at matugunan ang ating pinansyal na pangangailangan para sa makabuluhang proyekto at programa. Kasabay ang ating pagkikiisa, pinaigting ng Disaster Risk Reduction and Manage o DRRM workers na malawakang paghahanda mula sa pagpapalaganap ng impormasyon, pagtugon sa mga hinain ng ating mga pamayanan hanggang sa pagtitiyak na mas maayos na koordinasyon sa ating mga iba't ibang ahensya. Bilang pangunahing hakbang, nagtatayo tayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng ating mga operasyon. Isa rito ang pagtatatag ng Evacuation Center at Disaster Response Command Center na tatayong sentro ng ating paghahatid tulong. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pagkikipagkapwa, naniniwala ako, makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Damong salamat.